Magandang araw po sa aming mga magiliw na taga-subaybay dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Panibagong araw, panibagong kwentong pag-ibig na naman po ang ating matutunghayan na siyang magpapakumpleto ng inyong araw. Pagdating sa usapang pagtataksil, maging ang babae o lalaki man ang nagloko, siguro karamihan sa ati galit at hindi sang-ayon sa gawaing to kung saan ang lubos na apektado ay ang inosenteng mga anak na hindi naman ginustong isilang sila mula sa magulong pamilya. Sa kwentong ito nag-umpisa ang pagtataksil na sa nangyaring kasal na hindi naman masasabing tunay na pagmamahal ang dahilan, bagkos dahil sa pera at pangsariling interes lamang. Paano kung nananatili sa iyong poder ang iyong asawa dahil lamang sa pera? Paano kung malaman mo na ginagamit nito ang iyong pera sa masama at pagtataksil? Halina't tunghayin natin ang napakagandang kwento ni Vanessa at Calvin. Alam ko namang one-sided lang ang kasalang naganap. Pero pwede kaya siyang magpanggap na ayos ang lahat at may pag-asang mahalin niya rin ako? Tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Isang nakakamatay na irap ang sinukli sa kanya ng kanyang kaibigan nang marinig ang sinabi niyang yun. My God, Vanessa! Nagpapakamartir ka pa rin sa lalaking yan? Vanessa, gumising ka na sa katotohanan na hindi ka talaga kayang mahalin ng lalaking yon. Hindi mo kailangang magpakababa para lamang sa kanya. Mahal ko eh. Ay, I hate romance. Hindi naman siguro ako pakakasalan ni Calvin kung walang pag-asang magustuhan at mahalin niya ako, di ba? Meron naman siguro. Kahit na maliit, baka meron. Alam mo, hindi ko na alam sa'yo, Vanessa, ha? Nabansagan kang matalinong tao, pero nagpapakatanga ka sa lalaking yan. Arranged marriage lamang ang nangyari sa'yo. Pwede mong iwan ang lalaking yun kung gugustuhin mo. Dalaga kang tao. Maraming iba riyan. Kung gugustuhin mo, makakaya mong hiwalayan yan at maghanap ng lalaking kaya kang mahalin kung sino ka. Hindi dahil lang kung anong meron ka. Nadirismay ang umiling-iling ang kanyang kaibigan. Ipinapakita nito kung gaano ka-disappointed nang dahil sa labis sa pagmamahal niya sa kanyang asawang si Calvin na kahit minsan yata ay hindi siya nagawang ituring na asawa. Kinagabihan, naghanda si Vanessa ng kanilang hapunan ni Calvin dahil alam niyang pagod to sa buong maghapon sa pagtatrabaho sa opisina. Napatingin siya sa pinto ng kanilang penthouse nang bumukas to at pumasok mula roon ang lalaki. Nang makita pa lang si Calvin, hindi niya na mapigilang mapangiti at makaramdam ng pananabik. Calvin, welcome home. Masayang bati niya rito. Tiningnan naman siya ng lalaki, yun nga lang, malamig at walang buhay ang mga mata nito nang tingnan siya. Yeah, thanks. Gutom ka na ba? Sakto nagluto ko ng hapunan. Sabay na tayong kumain. Ikaw na lang munang kumain. Marami pa akong gagawin eh. Hindi ka ba muna kakain? Para naman magka-energy ka habang nagtatrabaho ka mamaya. Hindi na. Kumain na ako sa labas kanina with my coworkers. Busog pa ako. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna sa kwarto. Parang pinipiga ang kanyang puso. Dahil bukod sa pagtangging kumain ni Calvin kasama siya, para talagang wala tong pakialam sa kanya dahil sa malamig nitong pakikitungo. Hindi alam ni Vanessa kung bakit nasasaktan pa rin siya sa tuwing darating sila sa ganung punto kahit na halos araw-araw, walang palya, ganoon ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Iniwan siya ni Calvin para pumasok sa kwarto nito. Kahit nakasal na silang dalawa, magkahiwalay pa rin ang kwarto na kanilang tinutulugan kaya malabong magkaroon sila ng anak. Dahil sa pagtanggi ng asawa, napagpasya ni Vanessa ang ayusin nilang mga inhanda ng pagkain at itabi ang mga to sa ref. Good morning! Kumain ka na muna bago umalis. I'm good. Hindi ka na kumain kagabi. Hindi ka ulit kakain? Sayang naman tong inhanda kong pagkain. Hindi naman ako nagugutom. And I prefer buying coffee rather than eating heavy meals. Natigilan si Vanessa nang dahil sa kanyang narinig. Hindi man direkta pero alam niya
Naiintindihan niya ng gustong iparating ni Calvin sa kanya. Marami ng pagkain si Ref. Minsan kasi hindi nauubos at kadalasan naman hindi na nagagalaw. Feed them to stray dogs. Next time huwag ka nang magluto ng sobra para walang nasasayang. Magluto ka lang sa'yo lang. But how about you, Calv? I told you, I'm good. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin eh. Masayang lang ang efforts mo. Alis na ako. Hindi na nakapagsalita pa si Vanessa nang umalis na si Calvin nang wala nang kahit na anong salita. Hindi man lamang to nag-abalang kuhanin ng lunchbox na inihanda niya para dito. Nanghihinang napaupo si Vanessa pero bigla siyang napatingin sa ibabaw ng lamesa nang may tumunog na telepono mula roon. Nakita niya ang cellphone ni Calvin at may tumatawag doon. Mabilis nitong kinuha at sinagot nang hindi na tinitingnan kung sino ang caller. Hello? Where are you? Kanina pa ako naghihintay rito sa cafe. Kala ko ba dadaanan mo ako rito? My God, honey. I've been waiting here for almost an hour. Hindi mo naman maiwan-iwan yung asawa mong hilaw eh. Natigilan si Vanessa nang marinig ang sinabi ng babae sa kabilang linya. Hindi niya alam kung sino to, pero isang bagay lamang sigurado siya. Kilala siya ng babaeng to at sa tono ng pananalita nito, tila ba alipin ito ang kanyang asawa. Bilisan mo ha, kung ayaw mong iwan kita. Nang binaba ng babae ang tawag, napaupo na lamang si Vanessa ng dahil sa panghihina. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Alam niyang walang nararamdaman para sa kanya si Calvin, pero hindi niya nakikita ang dahilan yon para gawan siya ng ganong klase ng pagtataksil ng kanyang asawa. Napahikbi na lamang si Vanessa kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso nang dahil sa nalaman na ang kanyang asawa ay hindi talaga siya tunay na mahal at may iba tong babae. Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo, nahiwalayin mo na yung lalaking yan dahil wala kang magiging buhay rin eh. Napayuko na lamang si Vanessa nang simulan siyang pangaralan ng kanyang kaibigan na si Hanya. Nahihiya na siya rito at nakakaramdam ng konsensya dahil makailang beses na siyang binalaan nito na hiwalayin si Calvin. Dahil umpisa pa lang naman hindi na nagustuhan ng kanyang kaibigan si Calvin. Hindi ko talaga alam kung bakit nagpapakatanga ka pa rin at pilit na nananatili sa buhay ng lalaking yan. Martir ka, Vanessa. Matalino ka. Huwag mong sayangan yung buhay mo sa lalaking hindi kayang pahalagahan kung ano ka at kung anong meron ka. Pero mahal ko siya. Pucha, Vanessa. Buksan mo nga yung mga mata mo. Niloloko ka na ni Calvin. Hindi pa ba sapat yun na dahilan para mahalin mo naman ang sarili mo ngayon? For once, sarili mo naman ang piliin mo. Huwag mong gawing manhid ang sarili mo. Malinaw yung mga mata mo. At alam ko na malakas pa rin yung pandinig mo. Kaya gamitin mo yung utak mo para gumawa ng matalinong desisyon. Dahil kung hindi, I swear, ako ang gagawa ng kasalanan para sa'yo. Napaiyak na lamang si Vanessa dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Gusto lang naman niyang maranasan ang tunay na pag-ibig kasama ang lalaking mahal niya. Pero bakit kailangan pang umabot sa ganito na kailangan niyang masaktan at madurog ng husto? Nahihirapan siyang gumawa ng desisyon dahil natatakot siya. Natatakot siyang baka makagawa siya ng pagkakamali at mawala ang lahat sa kanya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang lapitan siya ni Hana para kuhanin ang kanyang kamay at hawakan yun. Napatingin na lamang siya sa kanyang kaibigan. Kung ano man ang gagawin mo, palagi ako nakasuporta sa'yo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, wala akong magagawa kundi tanggapin na lang ang bagay na yun. Pero sana naman, gamitin mo lang utak mo, Vanessa. Huwag mong hahayaang manalo ang puso mo. Nga kung hindi, ikaw lang ang maiiwang talunan at kaawa-awa. Natatakot ako. Hindi mo kailangang makaramdam ng takot. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Mahigpit na hinawakan ni Hana ang kanyang kamay. Tila may pinapahiwatig sa kanya. Huminga ng malalim si Vanessa
at muli niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Doon niya naramdaman ang nag-uumapaw na tensyon sa kanyang puso. Ang kagustuhang pagbayari ng mga tao na nanakit sa kanya. Uuwi ako sa bahay namin. Nang dahil sa sinabi niya, nakita niyang umaliwalas ang mukha nito. At ang malit lang iting kumawala mula sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Buong pagkatao ko ang sinira nila. Buong buhay nila ang babalikan ko. Hindi ganong kalakas si Vanessa. Palagi siyang nanghihingi ng tulong kung may gusto siyang gawin. Dapat na laging may nakaalalay sa kanya sa tuwing may gagawin siya o kakailanganin niyang gumawa ng desisyon. Kahit na kailan ay hindi niya nagawang tumayo sa sarili niyang mapaa. Pero sa pagkakataong to, mas pipiliin niya nang harapin ang kanyang mga kahinaan upang malagpasan ang malaking pagsubok sa kanyang buhay. I'm home. Narinig niya ng pagdating ni Calvin sa bahay pero hindi tulad noon. Hindi niya na sinalubo ang kanyang asawa. Nanatili siya sa kanyang kinauupuan at pinagpatuloy ang pagkain. Nakita niyang pumasok ang lalaki sa dining area pero hindi pa rin niya ito tinatapunan ng tingin. Oh, you're eating. Bati ng lalaki sa kanya. Doon pa lamang siya nagtaas ng tingin. Muntik pa siyang magulat nang makita parang gulat to nang makita siyang kumakain na kahit hindi pa to dumarating at ang nakahandang pagkain ay para sa isang tao lang talaga. Oh, nandyan ka na pala. Kunwari nagulat niyang sambit. Pero ang mamata niya ay nananatiling malamlam at walang buhay habang tinitingnan ang mukha ni Calvin. Hindi niya maisip kahit na kailan na ang maamo at gwapo nitong mukha ay kayang magluko at magtago sa kanya ng babae nang hindi man lamang niya napapansin. Walang buhay siyang napangisi. What are you laughing at? May nakakatawa ba? Nothing. I'm just too happy, you know? Why? May nangyari ba? Imbis na sagutin, nagkibit balikit lamang si Vanessa at muling umisi. I don't know. Maybe? We don't know. You don't know. Dahil wala ka namang pakalam sa akin, right? Sarkastikong tanong niya sa kaharap. Nakita niyang bahagyang paglaki ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pero agad din itong nakabawi at muling ibinalik ang nakasanayan niyang ekspresyon ng mukha nito. Kidding. Nothing happened, Calvin. Ganun pa rin naman ang routine ko eh. Magluluto ng pagkain. Yan nga lang, para sa akin nilang maglilinis ng bahay at maghihintay na sumapit ang gabi dahil nasasabi ka kung matulog na. Is that so? Mabuti kung ganun. Hindi ka na naiinip dito sa bahay. Anyway, buti na lang at nabanggit mo ang bagay na yan. Uuwi pala ako sa bahay. Bakit parang biglaan naman yata? Bakit? Bawal? Wala naman akong ginagawa rito sa bahay eh. At medyo nababagot na nga ako rito eh. Dahil wala na akong ibang magawa. Matagal siyang tiningnan ni Calvin. Inaalam ng mga mata nito kung anong mali sa kanya dahil ibang inaakto niya ng gabing yun. Siguro'y nakakalata ang lalaki sa pagiging sarkastiko at presko niya na hindi naman niya ginagawa sa tuwing nakakaharap niya to. Okay. Gusto mo bang samahan kita o ipag-drive papunta ron? No, I can handle myself. May mga kukuhanin lang ako ron. Tapos babalik din ako agad. Hindi mo na kailangan mag-abala. Dahil baka mastorbo ko pa ang busy schedule mo. Are you sure? I'm more than sure. Nakikita niyang pag-aalangan at pagdadalawang isip sa mukha ni Calvin habang nakatingin sa kanya. Pero kalaunan, napabuntong hininga na lamang to. Okay, mag-iingat ka. I-update mo ako kung makakarating ka ng safe sa bahay ninyo ha. Okay. Matamis ang umiti si Vanessa sa lalaking nasa kanyang harapan. Totoo ang lahat ng sinabi niya rito. Saglit lamang siya sa kanilang bahay, may kailangan lamang siyang kuhanin at babalik din siya sa bahay nilang dalawa ni Calvin. Pagkatapos nun, magsisimula na ang kanilang laro. Napangisi na lamang si Vanessa sa kanyang naiisip. Tulad ng kanyang sinabi, umuwi nga siya sa kanilang tahanan upang kuhanin ng mahalagang bagay roon na matagal niya ng pagmamayari. Pero mukhang pati ang mga magulang niya
ay hindi inaasahan ng kanyang pagdating. Vanessa, sweetheart, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsasabing uuwi ka pala? Nakapaghanda sana kami ng mga paborito mong pagkain. Hindi na po kailangan, ma. At saka, kailangan ko lang po kayong makausap ni Papa tungkol sa mahalagang bagay. Mahalagang bagay? Yes, ma. A very important thing. Is that so? Sa loob na nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sino palang kasama mo? Ako lang po, ma. And where is your husband? He's busy with his work, ma. Pero sabi naman po niya, dadalaw po siya kapag nagkaroon po siya ng free time. Kaya ngumiti si Vanessa sa harap ng kaning ina upang paniwalain to sa alibay ng kaning ginawa kung bakit hindi niya kasamang magaling niyang asawa. Mabuti na lang at hindi na masyadong nagtanong pa ang kaning ina at dinala na siya nito sa loob ng kanilang bahay kung saan nandun din pala ang kaning ama. Vanessa, napasyal ka yata bigla. Pa, I miss you po. I missed you too, Iha. So, kamusta man ang buhay may asawa? Gusto mang sumimangot ni Vanessa, pero mas pinili niyang ngumiti at ipakita sa kanyang mga magulang na ayos lang siya at walang dapat na ipag-alala ang mato dahil ayaw niyang dumagdag pa siya sa isipin ng mato. Tumatanda ng kanyang mga magulang, kaya naman ayaw niya nang idamay pa ang mato sa kung anong meron sa pagitan nilang dalawa ni Calvin. I'm good, pa. Calvin and I are doing good. Hindi na nga lang siya nakasama rito dahil sobrang busy po niya. Pero he promised me po, nasa susunod, sasama na po siya sa pagdalaw rito. Ganun ba? Ay, mabuti kung ganun. Ano nga palang sadya mo't napadpad ka rito bigla sa bahay? Naglalambing na ngumiti si Vanessa. Alam niyang magiging masaya rin ang kanyang mga magulang sa gagawin niyang yun. Wala. Namiss ko lang kayo ni Mama. Duda ako sa bagay na yan. Halos hindi ka na nga umuwi rito sa bahay simula nang may kasal ka kay Calvin eh. Tapos bigla kang lilitaw rito para sabihin ang mga bagay na yan? Napasimangot na lamang si Vanessa nang marinig ang sinabi ng ina. Grabe ka naman sa akin, Ma. Parang sinabi mo na naaalala ko lang kayo kapag may kailangan ako ah. Bakit hindi ba? Last time I remember, umuwi ka rin dito nun sa bahay dahil may gusto kang bag na limited edition and you asked for my help, huh? Napapakamot na lamang sa kaning sariling ulo si Vanessa dahil hindi talaga siya makalusot sa kaning ina. Oh, ano? May gusto ko na naman bang bag na bilhin? Ma, hayaan mo munang makapagsalita ang anak mo. Tumingin sa kanyang ama at sinanyasan siyang magsalita. Huminga muna siya ng malalim bago tingnan ng diretso sa mata ang kanyang mga magulang. Ma? Pa? I think I'm ready to take our business. Umawang ang labi ng kanyang mga kausap nang dahil sa kanyang sinabi. Ang kanyang ama na kanina'y abal sa pagbabasa ng dyaryo ay biglang napatingin sa kanya. At ang kanyang ina naman na kanina'y nagtataray sa kanya. Ngayon, bahagyang nakaawang ang mga labi. What did you just say? Tama ba ang narinig ko? Yes, pa. You heard it right. Gusto ko nang kuhanin ang negosyo natin. Tulad ang gusto niyong mangyari. But why? I mean, you hated it so much. Tapos ngayon gusto mo na? Anong nangyari? May nangyari ba? Nilalagnat ka ba? May sakit ka ba, anak? Ma, wala akong sakit. Kung ganun, bakit nga? Na-realize ko lang po kasi na tama po kayong dalawa ni Papa. Tumatanda na kayo at kailangan niyo na po ng katuwang sa pagpapatakbo ng negosyo natin. At sa palagay ko eto ng tamang oras para sa bagay na yun. Gusto ko rin ang mapaglilibangan dahil mukhang wala pang balak na magkaanak si Calvin eh. Sigurado ka ba sa bagay na yan? I really am, pa. Determinado na si Vanessa. Alam niyang mabigat na kung tungkulin ang naisang mangyari, pero ito na ang pinakamagandang paraan na nakikita niya para makaganti kay Calvin. Upang ipakita sa lalaki kung sino ang binanggat kinalaban nito. Hindi niya hahayaang magtapos ang lahat
nang wala man lamang siyang ginagawa na kahit na ano. How's your trip? Tanong ni Calvin sa kanya nang makauwi na siya sa kanilang bahay. Nagulat pa nga siya nang salubungin siya nito at agad tanungin kung kumustang naging lakad niya. Tiningnan niya ito bago magpatuloy sa kusina upang kumuha ng tubig. Good. Hinahanap ka nga ni na mama eh. Dapat pala sumama na ako sa'yo. Ayos lang naman. Mas bagaan ang biyahe ko kapag walang kasama. Sige, magpapahinga muna ako. Hindi niya na hinintay na makasagot muli si Calvin at agad na siyang pumunta sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Pero pagsara pa lamang niya ng pinto ay napasandal na siya roon at napahawak sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng pagkabog niyon. Kahit anong pagpapanggap pa lang kanyang gawin ay hindi niya magagawa dahil apektado pa rin siya. Nasasaktan pa rin siya. Nahihirapan pa rin siya. Mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Napaupo na lamang si Vanessa at tahimik na napaiyak. No, Vanessa. Hindi ka dapat manghina ngayon. Kailangan mong magpalakas. Kailangan mong maging matatag dahil kung hindi, maiiwan kang talo't luhaan. Sinimulang punasan ni Vanessa ang luha sa kanyang mga mata kahit na nahirapan siya dahil parang hindi tumitigil ang mato sa pagtulo. Huminga siya ng malalim bago muling tumayo para sikaping makarating sa kanyang kama kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Good morning. Napatingin siya kay Calvin nang batiin siya nito isang umaga. Nagtataka na siya kung bakit napapadalas ang pagbati na ginagawa sa kanyang lalaki na hindi naman ito ginagawa rati. Good morning as well. Magluluto ka ba ng almusal? Yeah. Why? Wala naman. Naisip ko lang na parang masarap kumain ng heavy meal ngayon eh. Sa mga heavy load works namin lately. Namiss ko bigla ang lutong bahay dahil puro restaurant foods ang nakakain ko lately. And? Nakita ni Vanessa kung paano bumahid ang matinding pagkapahiya sa mukha ng lalaki nang dahil sa sinagot niya rito. Namula pa ang mga tenga nito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naisip ko lang na baka pwede tayong magsabay kumain ngayon. No. Mabilis niyang sagot, dahilan para mapatingin sa kanya ang lalaki. Ha? Sabi ko, bawal. Ikaw na mismo ang nagsabi na pang isa lang lulutuin kong pagkain. Inayos ko ang laman ng fridge natin at sinakto ko ang stock natin para sa isang tao lang. Kaya hindi kita may pagluluto ng breakfast ngayon. Ganun ba? Sige, sa labas na lang ako kakain. Hindi na siya muling nagsalita at tinanguan na lamang niyang lalaki bago pumasok sa kusina upang simulan ang pagluluto. Ramdam pa ni Vanessa ang guilty nang dahil sa pagtrato niya kay Calvin, pero hindi na siya madadala sa mga pasweet na gawain nito. Hindi na siya mahuhulog muli sa paraang ginamit na nito sa kanya. Alam niyang nararamdaman ni Calvin ang pag-iiba ng trato niya rito, pero hindi siya huminto o nagpreno dahil umpisa pa lang ng mga plano niya ang mga bagay na yon. Hindi pa siya masyadong kumikilos para sa matindi niyang pasabog. Kamusta naman ang pagiging CEO? Nanunuksong tanong ni Hannes sa kanya kaya bahagya siyang natawa. Ayos naman. Medyo nakaka-overwhelm pero kaya ko naman. Tsaka may assistant ako na palaging nandyan para ituro sa akin ang mga dapat na gawin. Mabuti naman kung gano'n. Mas okay na yung may alam ka sa mga ganyang bagay, no? Pero ano na ba talaga ang plano mo ngayon na nakuha mo ng pwesto na yan? Alam na ba ng asawa mo na CEO ka na ngayon? Hindi. At hindi niya dapat malaman. Hindi ko magagawa ng maayos ang mga plano ko kung malalaman niya ang mga ginagawa ko ngayon. Sa bagay, pero ano ang plano mo ngayon? Madali lang naman. Kailangan ko lang mapilit ang mga investors niya na mag-pool ang investment sa kumpanya niya at lumipat ang mga yun sa akin. Grabe. Kala ko talaga aanga ka eh. Pero nakakatakot ka palang maging kalaban. Mabuti na lang at kaibigan kita. At maganda yung naisip mo, ha? So, supportan kita sa bagay na yan. Thank you, Hannah. Small thing. Para saan pat naging mag-iibigan tayo, no? Tulad ng kanyang mga plano,
Palihim niyang pinipiratang mga investors sa kumpanya ni Calvin para mapuntang matos sa kanila at magsimulang bumaba ang profit sales ng negosyo ni na Calvin. Again? Napatingin si Vanessa sa kanyang asawa nang mahimigan niya ang galit sa boses nito habang may kausap sa telepono. Ilang investors na natin ang nagpo-pull out sa atin. Kung hindi mapipigilan yan, malaki ang chance na malugi tayo at magsara ang kumpanya natin. At alam niyo na hindi pwedeng mangyari ang bagay na yun. Padabog na binaba ni Calvin ang telepono at nasistress na tumingin sa laptop nito. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Vanessa habang pinapanood ang asawa na nahihirapan at nasistress sa trabaho nito. Nagulat siya nang tumingin si Calvin sa kanya, pero imbis na mag-iwas ng tingin, tiningnan lang din niya ito bago tumayo at maglakad papunta sa kanyang kwarto. Muli ay napaisip na naman si Vanessa kung tama ba ang kanyang nagawang desisyon dahil nakikita niyang nahihirapan talaga si Calvin sa sitwasyon nito ngayon. Alam niyang nahihirapan din to sa kung paano siya makitungo rito, kaya naisipan ni Vanessa ang puntahan ng asawa at ipagluto ng makakain. Pero nasa hagdan pa lang siya nang marinig niya ang boses nito na tila may kausap at naka-full volume pa ang cellphone nito. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang mga plano natin. Hindi pa natin nakukuha ang lahat. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Isa-isang nagpupulang investments ang mga investors natin. Kung magpapatuloy ito, baka tayong mawalan. Kaya mas mabuti kung tayong unang huminto bago pa maubos ang meron tayong. Tatanga-tanga ka kasi at babagal-bagal. Kung pwedeng ako na lang ang gumawa ng bagay na yan, baka ngayon, nalampasan na natin ang meron niyang babaeng yan. Nagpakasal ka nga sa kanya, pero wala ka pa rin kwenta. Hindi mo pa rin nakukuha ang lahat sa kanila. Hindi pa nakukuha ni Vanessa ang mana niya at hindi pa nasisalin sa pangalan niya ang negosyo nila. Kaya hindi ganun kadali ang bagay na sinasabi mo. Imposible pa sa ngayon at magiging imposible pa lalo ang bagay na yun. Lasa nangyari sa investors natin ngayon. Wala ka talagang kwenta. Bakit kasi hindi ikaw kumilos at gumawa ng mga bagay na gusto mong mangyari? Alam mo kung gaano na ako nahihirapan ngayon dahil bukod sa trabaho, iniisip ko rin si Vanessa. Nag-ibang pakikitungo niyo sa akin . Baka hiwalayin niya ako. Hindi pwedeng mangyari ang bagay niyan, Calvin. Kapag hiniwalayan ka ng babaeng yan, katapusan na nating dalawa. Napahawak na lang sa kanyang dibdib si Vanessa nang marinig niya ang usapan ng mato. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit habang pinakikinggan ng lalaking pinagkatiwalaan niya buong buhay niya. Na nakikipagtulungan pala sa babae nito kung paano siya pababagsakin. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit pinapakalma ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga narinig. Ang akala niya may babae lamang si Calvin pero hindi niya inaakala na may ganung plano rin palang mga to laban sa kanya. Dahilan para mas lalong umusbong ang matinding galit sa kanyang dibdib at nakabuo na naman siya ng desisyon na kahit kailan hindi niya naisip na gagawin niya. Nakatitig lamang si Vanessa sa mga papeles na hawak niya habang nasa sala at hinihintay ang pagdating ni Calvin. Hindi niya alam kung tama ba ang bagay nito pero yun ang pinakamagandang paraan na nakikita niya upang maputol ang koneksyon niya sa mga taong may masamang balak sa kanya. Narinig niyang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay at ilang saglit lang nasa harap niya na si Calvin. Andito na ako. Hindi pa ako kumakain ng hapunan. Nagluto ko ng pagkain para sa ating dalawa. Pero bago yon, tiningnan niya ito bago ilapag sa center table ang hawak niya envelope. Ano yan? Buksan mo para malaman mo. Mamaya na yan. Kumain na muna tayo dahil nagugutom na talaga ako . Buksan mo na sabi. Gusto ko munang magkaroon ng lakas para harapin kung ano man ang nasa loob ng envelope na yan. Tinalikuran siya ni Calvin at pumunta sa kusina para ayusin ang mga dapat nilang gamitin sa pagkain. Nakaramdam ng matinding pagkainis si Vanessa. Nagsimula na rin mag-init ang gilid ng kanyang mga mata pero pinigilan niya to bago sumunod kay Calvin sa kusina, dalang envelope. Buksan mo na to.
Hindi na kailangan pang ipagpabukas ang bagay na to. Hindi ko naman bukas titingnan yan eh. Pagkatapos kong kumain, babasahin ko na yan. Maupo ka na muna at sabay na akong kumain. Calvin, open that envelope. That's our annulment paper. Natigilan ng lalaki pero di kalaunan. Nagpatuloy ito sa pagkain na para bang hindi siya narinig nito. Kaya naman hinawakan niya ang braso nito para kuhanin ang atensyon nito. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, annulment paper ang nasa loob ng envelope na yan. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Annulment? Bakit? May nangyari ba para makipaghiwalay ka sa akin? Putik naman, Calvin. Huwag na tayong maglokohang dalawa rito. Alam mo kung anong rason ng papel na to. Alam mo, kaya naman pirmahan mo na to at umalis ka na sa pamamahay. Ayoko. Hindi ko pipirma ng papel na yan. Muli siyang tinalikuran ni Calvin upang ipagpatuloy ang pagkain nito. Kaya naman naiinis na naupo si Vanessa sa kanyang harapan. Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata sa hindi niya malamang dahilan. Kung dahil ba sa sobrang inis o dahil nasasaktan din siya sa ginawa niyang desisyon. Ano ba, Calvin? Huwag mo na akong pahirapan pa. Huwag mo na rin pahirapan ang sarili mo sa akin. Huwag mo nang piliting mahalin ako dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Ayaw mo bang maging malaya? Magiging malaya ka na, Calvin. Maghagawa mo ng lahat ng gusto mo. Maibabahay mo na kung sino man talagang gusto mong ibahay at mahal mo. Wala akong ibabahay na iba. At ayoko. Hindi ko pa rin pipirmahan yan. Alam ko na ang lahat, Calvin. Bakit ayaw mo pa rin? Ako na nga itong nakikipaghiwalay eh. Dahil yun naman talaga ang gusto At mo. sino namang nagsabi sa'yo na yan talagang gusto ko? Calvin, ano ba? Natahimik silang dalawa nang magtaas ng boses si Vanessa. Nagsimula ng tumulang luha mula sa kanyang mga mata habang nakatingin si lalaki. Napapahikbi na rin siya nang dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya na alam kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman, kung galit o sakit. Hindi mo naman talaga ako mahal eh. Kaya nga ginagawa ko ng bagay na to dahil ayokong mahirapan ka. Ako na nga itong gumagawa ng paraan para makalaya ka sa kasal na hindi mo naman talaga pinangarap. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Gusto mo bang magalit ka sa akin para lang pirmahan mo to? Sige, pagbibigyan kita. Ako yung tao sa likod ng pag-alis ng mga investor sa kumpanya mo. Pinipirata ko sila mula sa'yo. Sinisiraan kita. Pinapapangit kong imahe ng negosyo mo. Lahat na yun ang sinasabi ko sa kanila para lang mamula ang tiwala nila sa'yo at umalis sila sa'yo. Bakit ko ginawa yun? Dahil gusto kitang pabagsakin. Gusto kong makita kung paano ka magdusa at magmakaawa na sana mapigilan ang nangyayari. Bakit mo naman ginawa yun? Sino ka para magkaroon ng ganong kataas na kapangyarihan at gawin ang mga bagay na yan? I'm Vanessa Leondale, the one and only daughter of the Leondale clan, the new CEO of Leondale Incorporation, and I'm your wife. Napaupo na lamang si Vanessa at hinayaang tumulo ng tumulo ang kanyang luha. Dapat ay maging matapang siya sa pagkakataong yun dahil nasa harap niya si Calvin at ayaw niyang magmukhang kawawa sa mga mata nito. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Umpisa pa lang, alam ko nang tungkol sa bagay na yun, Calvin. Alam ko nang hindi mo talaga ako mahal. Na one-sided lang talagang kasal na to. Alam ko rin na pinakausapan ka lang ni na mama na pakasalan ako. Dahil natatakot silang mapunta ako sa lalaking sasaktan lang ako. Pero Calv, nasasaktan na ako ngayon. Hindi mo man ako sinasaktan pero nadudurog ako sa kung paano mo ako itrato. Kasama kita pero alam kong wala sa akin ang puso't isip mo. At sapat na yun para maging dahilan ko na sukuan ka na. Dahil ayoko na. Ayoko nang nahihirap at nasasaktan ka. At pagod na rin ako na paulit-ulit na lang gantong nakukuha kong pagtrato sa lalaking mahal ko. Napayuko si Vanessa. Naramdaman niyang isang kamay na umabot sa kanyang baba.
Inangat ni Calvin ang kanyang muka at marahang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang kakaibang ekspresyon na nakaguhit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pasensya kung ganyan ang nararamdaman mo sa akin. Pero pasensya rin dahil hindi ko pipirma ng annulment paper na yun, Vanessa. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Calvin, ano pa bang dapat kong gawin? Kumain ka na muna. Ayokong nakikita kang ganyan. Kailangan mo magkaroon ng lakas. Para bukas, dahil may trabaho ka pa. May trabaho ka na pala. CEO ka pa. Mukhang magiging magkalaban pa tayo sa mundo ng pagnenegosyo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang pagiging mag-asawa nating dalawa. Hindi ko ipagpapalan kahit anong material na bagay ang sagradong kasal natin. Marahang umiti si Calvin at muling pinunasan ng kanyang mga luha. Hindi na itong muling nagsalita. Tahimik siya nitong ipinagsandok ng pagkain. Kahit na pinagtaasan niya ng boses ang lalaki, mas pinili pa rin itong maging kalmado sa kanyang harapan at maging maingat sa bawat salitang binibitawan nito. Noong gabing yun, matapos ang mahabang panahon, nakapaghapunan din silang dalawa ng magkasama at tahimik. Good morning. Alis na ako. Nagluto ko ng almusal dyan. Kumain ka na muna bago umalis ha. Naplansya ko na rin ang susutin mong damit. Good luck sa work mo. Kung sakali man na magkaroon ng problema o aberya, tawagan mo lang ako. Darating agad ako. Nakatitig lang si Vanessa kay Calvin na may maliit na ngiting naglalaro sa mga labi habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong nangyari. Para bang nagbago ang ihip ng hangin at nagbago ang lahat. Hindi siya sanay sa gantong aura ni Calvin. Magaan at para bang napakapayapa. Nakangiti pa to habang kinakausap siya. Kung wala lang sana siyang alam, kung hindi lang niya naririnig ang mga usapan nito at ng babae nito, baka maniwala siyang nagbago na talaga ang lalaki at nagsisimula na itong bumawi sa mga pagkukulang nito sa kanya. Pero huli na ang lahat. Alam niya na ang lahat at hindi siya madadala ni Calvin sa mga ginagawa nito. Mas gusto kong kumain sa labas. Ikaw na lang kumain yan para hindi masayang. Malamig ng tugon, saka umiwas ng tingin. Nilagpasan niya si Calvin para kuhanin ang kanyang damit at naghanda ng umalis. Kung hindi ka makakakain, kahit ito na lang siyang ihinanda ko para sa'yo. Baunin mo na lang to para may makain ka mamaya. Hindi na rin kailangan. Masyadong hassle kung may dalang ganyan. Sa labas na lang din ako kakain ng lunch. At pati na rin dinner. Huwag ka nang mag-abalang magluto mamaya. Hindi niya na hinintay na makapagsalita si Calvin at tinalikuran niya na to para umalis ng kanyang bahay. Hindi niya na nakita ang naging reaksyon nito dahil sa kanyang inakto. Pero bakit pakiramdam niya siya pang mas lalong nasaktan nang dahil doon? No! You're doing right, Vanessa. Nasasaktan ka dahil mahal mo ang lalaking yun. Pero kung paiiralin mo ang puso mo, naku, sigurado akong hindi ka mananalo. Ikaw lang din ang talunan sa dulo. Para saan pang ginagawa mo ang mga bagay na to? Ginagawa ko ang tama. Pero hindi ko masasabi sa sarili kong masaya ako . Alam ko na sa ikakabuti ko lang din ang mga bagay na to. Pero hirap na hirap akong aminin sa sarili ko na magiging masaya ako sa kalalabasan ng lahat ng to. Vanessa, hindi naman lahat ng ginagawa natin para sa ikakasay natin . Minsan ginagawa natin ang mga bagay na yon para sa ikabubuti natin. Hindi man tayo magiging masaya, pero at least alam natin na magiging mabuti at maayos tayo sa dulo. Gulong-gulo na si Vanessa kung kanino ba dapat siya makinig. Sa isip o puso niya ba? O sa kaibigan niyang si Hana na walang ibang hinangad kundi ang magkaroon siya ng mas maayos na buhay at gumaan ang lahat para sa kanya. Inom tayo, Hana. Masyado na siyang naguguluhan sa lahat na halos makalimutan niya ng magsaya at mamuhay katulad ng ginagawa niya noon pa man. Kaya naman hinayaan niya muna ang kanyang sariling magpakalangu sa alak hanggang sa hindi nila makayanan ni Hanang tumayo. Hana, uwi na ako . No, you should sleep here.
Huwag ka nang babalik sa lalaking yun. Yes I will. Hindi na ako babalik sa kanya. But I really want to go home. Magta-taxi na lang ako. Pag-aagalitan ako ni Papa kapag nalaman niyang nakisleep over ako at hindi niya alam eh. Sinikap niyang makatayo kahit na umiikot ang buong paligid niya. Pinipigilan pa siya ni Hana pero kahit na to'y lasing na lasing, kaya naman hindi na siya nito napigilan nang kuhaan niya na ang kanyang bag at magsimulang maglakad palabas ng bahay. Doble na ang kanyang paningin pero natanaw niya ang isang itim na sasakyan na papalapit sa kanya. Kaya agad nitong pinara sa pag-aakalang taxi yun. Nang humintuto sa kanyang harapan, agad siyang pumasok dito. Hatid mo ako sa bahay namin. Ani at pinikit ang mga mata. Hindi naman nagsalita ang driver at tahimik na nag-drive papunta sa kung saan. Kahit nalasing, hindi hinayaan ni Vanessa ang makatulog siya hanggang sa maramdaman niyang huminto ng sinasakyan ng kotse. Kaya naman dumukot siya sa kanyang bag. Nag-abot siya ng papel pero hindi niya na alam na tissue ang inaabot niya sa driver at hindi pera. Keep the change. Thank you. Hindi niya na hinintay na makasagot ang driver sa kanya. Mabilis na siyang bumaba at naglakad palapit sa elevator. Halos mag-cross ang kanyang mga binti dahil sa sobrang kalasingan. Mabuti na lang at nakapasok siya ng elevator at may nakasabay pa siyang lalaki. Isinandal niya ang kanyang sarili at hinayaang makapagpahinga hanggang sa makarating siya sa floor kung nasaan ang kanilang penthouse. Nakayukong naglakad si Vanessa kaya naman halos mawala na siya ng balansi. Mabuti na lang at may nakasalos sa kanya. Hindi ka naman umiinom tapos nagpakalasing ka. Kahit na hilong-hilo na, pinilit ni Vanessa ang tingnan ng lalaki na nasa kanyang harap. Kahit lasing na siya, alam niya kung sino ang nasa kanyang harapan dahil sa amoy nito. Hubby! Yumakap siya rito ng mahigpit. Ay, pagod ako sa work, hubby. Kailan pa naging trabahong inuman? Ang dami kong ginawa. Tapos si Hana, hindi mo lang ako tinulungan sa mga gawain ko. Mas nauna pa siyang makatulog sa akin kanina eh. Ay, let's go inside. Para makapagpahinga ka ng maayos. Naramdaman ni Vanessa ang binuhas siya ni Calvin at maingat na dinala sa loob ng kaning kwarto. Naramdaman niyang hinuhubaran siya nito kaya niyakap niya ang kanyang sarili. Oops! Huwag mo akong hubaran. Magagalit yung asawa ko. Oh, do you have a husband? Yes, and look at this. He gave it to me. Itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay kung saan nakasuot sa kanyang daliri ang kanilang wedding ring ni Calvin. We've been married for almost 2 years and I love him so much. Siloso yon, pero alam ko naman hindi ako mahal nun eh. Baka nga may babae talaga yon. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Gumigising ako ng maaga para paglutuan siya ng almusal. Para makakain siya bago siya umalis ng bahay. Ginagawan ko rin siya ng lunch para may kakainin siya kapag nasa trabaho na siya. Tapos alam mo ba, nang nagsisearch pa ako ng masarap na ulam para pag uwi niya, may masarap siyang pagkain sa lamesa namin. Pero kahit na kailan, hindi niya nagawang mapansin o ma-appreciate ang bagay na yon. Ang kaninang tawa ay nauwi sa paghikbi. Mahal na mahal ko yun eh. Pero niloloko niya ako. May babae siya. At gusto niya lang yung lihaman na meron ako. Ayun lang ang habol niya sa akin at wala nang iba. Gusto ko siyang hiwalayan pero ayaw niyang pumayag. Ayaw niyang pirmahan yung annulment paper namin. Dahil nalaman niyang mayaman na talaga ako. Sigurado akong kukuha niya ang lahat ng meron ako. Sa kanya ako iiwan. Tapos, sasama na siya rin sa babae niya. Magsasaya silang dalawa gamit yung pera ko. Tapos ako, maiiwan akong luhaan at dukha dahil wala na akong pera. Imbes na masaktan sa mga sinasabi ni Vanessa, mahina na lamang natawa ang lalaki sa mga narinig nito mula sa asawa. Pinunasan nito ang luha sa pisngi ni Vanessa at inayos ang buhok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa babae
Dahil alam niyang hirap na hirap to sa sitwasyon nila at gusto na nitong makalaya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko yung asawa mo, susuntukin ko siya. Bubugbugin ko siya dahil sa mga ginagawa niya sa'yo. Ako nang bahala sa kanya dahil pinaiyak ka niya. Sige, pero wag naman sobra ha. Baka masaktan niyo at ma-hospital siya. Mas lalo lang talaga ako malulungkot kapag nangyari yun. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Pero may gusto lang din siyang ipasabi sa'yo. Hinimas-himas ni Calvin ang ulo ni Vanessa hanggang sa tumahan na to at kumalma na tila ba nakahulog na sa mahimbing na pagkakatulog. Mahal na mahal ka rin niya at ginagawa niya lang mga bagay nito para sa'yo. Kaya sana wag mo siyang susukuan at bigyan mo pa siya ng pagkakataong makabawi sa'yo dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Tiningnan ni Vanessa ang kanyang asawa isang umaga habang naghahanda siya upang pumunta sa kanyang kumpanya. Nagtataka siya dahil napakaganang ekspresyon sa mukha nito at tila masaya. Nang tumunog ang cellphone nito, hindi man lang to nag-abala na tingnan kung sino ang tumatawag. Hindi mo ba sasagutin yan? Hindi naman importante. Alis ka na ba? Kumain ka na muna rito. Sa labas na lang. Niluto ko yung favorite mo. Natigilan si Vanessa at napating kay Calvin dahil sa sinabi nito. Egg rice with your favorite fried dumplings and kimchi. Napalunok na lamang si Vanessa, lalo na nang ipakita ni Calvin ang pagkaing inihanda mismo nito para lamang sa kanya. Tara na dito, kumain ka na. Napairap na lamang si Vanessa bago maglakad palapit sa dining table at magsimulang kumain. Napapapikit na lamang siya dahil hindi niya inakalang may talent pala sa pagluluto si Calvin at napakasarap ng pagkain ito. Sa sobrang pagkalibang ay hindi na malaya ni Vanessa na hindi kumakain si Calvin at masaya lamang siyang pinapanood. Nakaramdam siya ng hiya kaya naman naghinay-hinay siya sa pagkain. Hindi ka ba kakain? I'm good. Uminom na ako ng kape ko kanina. Kumain ka lang ng kumain dyan. Panonoorin na lang kita. Okay, sabi mo eh. Anyway, nandyan lang yung annulment paper. Pirmahan mo na lang para mai-process ko na yon. Itutuloy mo talaga yun? Such a waste of time. No, para sa ikakasaya mo yun at para sa ikabubuti ko. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi nakasagot si Vanessa nang dahil sa biglaang tanong ni Calvin sa kanya. Napangiti naman si Calvin nang hindi agad nakasagot si Vanessa sa kanya. Saka na ako pipirma sa annulment paper na yan kapag nanggaling na mismo sa bibig mo na hindi mo na ako mahal. Bakit ba ayaw mo akong hiwalayan? Malinaw na sa akin na ayaw mo talaga sa akin. At ayoko nang manatili sa relasyon natin na alam kong hindi rin magtatagal. At sino namang nagsabi sa'yo na hindi magtatagal ang relasyon nating dalawa? Ako, hindi mo narinig? Huwag mo nang ipilit ang mga bagay-bagay, Calvin. Alam ko na hindi mo talaga ako mahal. Alam ko rin na kaya ka lamang nandito dahil sa perang meron ako. Pumitik sa hangin si Vanessa nang may pagtanto siyang isang bagay. Kaya hindi mo ako mahiwalayan dahil meron akong pera. May makukuha ka sa akin. May mapapala ka. Kung hindi mo ako iiwan dahil kasal tayo sa papel. Kaya naman hindi mo magawang pirmahan ng annulment natin. Dahil may pinaplano ka pang iba sa akin. Gagamitin mo ako para sa masasama mong plano. Pera't yaman ko lang habol Ganyan na ba talagang tingin mo sa akin, Vanessa? Natigilan si Vanessa sa kanyang pagsasalita nang magsalita si Calvin. Doon niya lamang napagtanto na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Vanessa kung totoo ba ang kanyang nakikita na parang may nababad siyang luha sa mga mata ni Calvin habang nakatingin sa kanya. Ganyan mo na ba sinusukat ang pagmamahal ko sa'yo? Ganyan mo na ba ako nakikita? Pera at yaman mo lang bang importante sa'yo? Ano? Porke may pera ka na ngayon, pakiramdam mo yun lang ang habol ng lahat sa'yo?
Ganyan na bang nagagawa ng pera sa'yo, ha? Natigilan si Vanessa. Hindi niya inaasahang magiging ganon ang epekto ng kanyang mga salita sa lalaki. Hindi niya alam na magagawa niyang saktan ng damdamin nito gamit ang mga salitang hindi naman niya inaasahan na lalabas sa kanyang mga labi. Kung ganyan na palang tingin mo sa akin, mas mabuti pa nga sigurong pirmahan ko na lamang yung annulment na yan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na minahalik kita nang wala ka ng kahit na ano. Minahalik kita na wala kang yaman na hawak. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na wala akong pakalam sa pera at sa yamang meron ka ngayon. Tumayo si Calvin at halos pabalibag na binitawan ng hawak nitong kubyertos. Kung pera lang habol ko sa'yo, mas pipiliin kong hindi ka nilang pakasalan. Napaigtag na lamang si Vanessa ng talikuran siya ni Calvin at malakas na sinara ang pinto ng kwarto. Para namang dinaganan ng kung anong babigat na bagay ang kanyang dibdib nang dahil sa nangyari. Hindi naman niya intensyong masaktan ang damdamin ni Calvin, pero nagtataka siya kung bakit gano'n na lamang naging reaksyon ni Calvin na para bang apektado to dahil totoo siyang mahal ng lalaki. Napangisi na lang si Vanessa bago napahawak sa kanyang sariling noo nang may mapagtantong isang bagay. Muntik niya nang makalimutan ang tungkol sa babaeng kausap ni Calvin. Muntik niya nang makalimutan na may ibang babaeng minamahal si Calvin. Muntik na siyang maniwala sa pag-arte nito kani-kanina lang. I hate you, Calvin. Matapos ang kanilang usapan ni Calvin, nawala ng muling effort nito na ginagawa para sa kanya. Kapag muli itong bumalik sa dati. Mas malapa sa dati. Para na lamang siyang hangin kay Calvin. Ni pagtingin ay hindi nito ginagawa sa kanya. At para siyang pinapatay sa bawat araw na lumilipas. Hindi pa man pinipirma ni Calvin ang annulment nila, pero nararamdaman ni Vanessa ang kalagayan ng walang asawa, walang Calvin sa kanyang buhay, at para na siyang nag-iisa. Magkikita naman tayo mamaya sa opisina. Mamaya na lang tayo mag-usap. But I really want to see you now. Ilang araw mo na akong hindi sinisipot sa mga date na siniset ko. I told you. I'm busy with Saan? Sa peki mong asawa? Stop. No. Palagi ka nilang nandyan sa bahay niyo. Ano akala mo? Hindi ko napapansin na mas binibigyan mo na ng atensyon ng babaeng yan kaysa sa akin? Ano? Mas mahal mo na yan kaysa sa akin, ha? Mas importante na siya? Stop, Luna. Gumagawa ka lang ng gulo. Hindi. Hindi ako titigil. Kung hindi ka babalik sa akin, ako ang pupunta riyan at ako mismong sasampal sa babaeng yan. Try to touch her and I'm gonna make you regret that thing. Napaatras si Vanessa nang marinig niya ang mabigat na boses ni Calvin. Hindi man siyang kausap nito, pero nakaramdam siya ng takot. Nagtago si Vanessa sa likod ng pinto nang tumayo si Calvin at diretsong naglakad palabas ng kanyang bahay. Kahit na nanginginig, pinilit ni Vanessa ang maglakad at sundan si Calvin dahil malakas ang pakaramdam niya na pupunta nito ang babae nito. Sumakay din siya sa kanyang kotse nang makita niyang sakay si Calvin at nagsimulang magmaneho papunta sa kung saan. Tahimik at maingat lamang siyang nakasunod. Hindi niya hinahayaang mawala ang lalaki sa kanyang paningin hanggang sa dumating sila sa kumpanya nito. Nakita niyang may tinawagan pa muna to sa cellphone bago pumasok sa loob, kaya nagmamadali rin siyang sumunod sa loob. Pagkarating niya sa floor kung nasa ng opisina ni Calvin, ay narinig niyang mataas at matinis na boses ng isang babae. Ang usapan natin, ang gagamitin lang natin ng babaeng yun para makuhang yamang meron siya. Wala sa usapan nating mahuhulog ka rin sa kanya. My God, Calvin, hindi dapat nangyayari ang bagay na to. What are you saying? Luna, alam nating pareho kung anong totoo. Alam mo kung bakit pinakasalan ko si Vanessa. Alam mo ang pinakarason ko. Yes, ang paibigin siya para makuha mo ang loob niya at makuha. Hindi yan ang dahilan ko. Alam mo nung umpisa pa lang, mahal ko na si Vanessa. Alam mo rin na ayaw ko ng mga pinalano mo. Kahit na kailan na hindi ako nakipagtulungan sa'yo
para gawin ng mga bagay na pinaplano mo laban kay Vanessa. Anong hindi? Alam nating dalawa kung anong ginagawa nating dalawa. Kaya nga hindi mo siya maiwan, di ba? Kaya rin nandito ka. Kasi ako yung mahal mo. At hindi ang babaeng yon. No. And I'm doing all of this because I'm protecting her. Hindi ko sinasaktan si Vanessa. At hindi ko rin siya ginagamit para sa kasamaan mo. Wala rin akong balak na kuhanin mula sa kanya. Dahil malinis at malino ang intensyon ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Vanessa. At hindi ko hahayaang may mangyaring hindi maganda sa kanya. You're lying. Hindi totoo ang bagay na yan. Hindi. No. Calvin, hindi mo ginagawa ang bagay na yan. Ako ang kakampi mo rito. Hindi ang babaeng yan. Iyon ang totoo, Luna. Simula pa lang, alam ko ng mga plano mo. Kaya sinakyan ko lamang lahat ng yun para makakuha ng sapat na ebidensya laban sa'yo. Para maipakulong kita. No, you can't do that. Binalaan na kita na wag mong sasaktan si Vanessa. Pero masyado kang gahaman at gusto mo nang makuha ang lahat. Kaya tama na. Oras na para itigil ang kabaliwan na to, Luna. Oras na para magbayad ka sa lahat ng kasalanan ginawa mo. No, hindi mo magagawa ang bagay na yan. Napatras si Vanessa nang bigla na lamang bubukas ang pinto ng opisina ni Calvin at nagkaharap silang dalawa ni Luna. Ngayon niya lamang nakita ang babae sa personal. Hindi naman niya itinatangging magandang babae. Pero kita niya ang tapang sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Oh, look who's here. Vanessa, what are you doing here? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Agaran niyang tanong. Ngayon naiintindihan niya na ang lahat. Hindi may babaeng lalaki at wala itong pakialam sa kanya. Ngayon nilang napagtanto na all this time, pinoprotektahan lamang siya nito at inilalayo sa lahat ng kapahamakan. Makakasaksi ba ako ng happy ending? O kayo ang magi-ending? Nakita ni Vanessa ang humugot si Luna sa hawak nitong bag. Pero bago pa man tuluyang mailabas ni Luna ang bagay na yon, nalapitan agad ni Calvin ang babae at mabilis binawi ang hawak nitong baril bago siya yakapin ng lalaki at itago sa likod nito. Ilang beses na kitang binalaan, Luna. Magagawa mong lahat ng gusto mo. Pero hindi masaktan si Vanessa. Dahil handa akong maging kriminal para sa kanya. Why, Calvin, ha? Why? Bakit hindi ko magawang manalo yan sa puso mo? Bakit hindi mo ako magawang mahalin tulad ng pagmamahal na inaali mo para sa babaeng yan? Dahil kahit kailan, hindi ko pinilit ang sarili kong mahalin si Vanessa. Kahit na kailan, ay hindi na walang pagmamahal ko para sa kanya. Dalumpisa pa lang, alam mo nang talo ka. At matagal lang nanalo si Vanessa sa akin. Palagi na lang siya. Si Vanessa na lang palagi. Paano ako, Calvin? Paano ako? Sinong magmamahal sa akin? Lahat kayo iniwan ako. Tinalikuran ako. Wala sa inyong nagpapahalaga sa akin kahit na kailan. May dumating na mga pulis, kaya napatingin si Vanessa roon. Ngayon niya lamang napagtanto na planado na pala ni Calvin ang lahat ng mangyayari sa araw na yon. Meron, Luna. May mga taong handa kang tanggapin kung sino ka. Pero mas pinili mong gamitin sila bilang instrumento mo para sa mga bagay na magpapasay sa'yo. Ikaw lang. Hindi sila kasama. Masyado ka naging makasarili hanggang sa hindi mo namamalayan na isa-isa na palang nawawala ang lahat sa'yo. Pinanood nilang damputin ng mga pulis si Luna. Inihatid muna siya ni Calvin sa kanilang bahay upang siya'y makapagpahinga. Bumalik ang lalaki sa presinto para ayusin ang magiging kaso ni Luna sa mga kasalanang ginawa nito. At nang maayos na ang lahat, nagkaharap silang muli ni Calvin sa harap ng hapagkainan. Tahimik silang kumakain pareho at walang nagtangkang basagin ang naghaharing katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Do you want coffee? No, I'm good. Okay na sa akin tong kinakain ko. Okay. I prepare lunch for you.
Napahintong muli sa pagkain si Vanessa at napatingin sa kanyang asawa. Do you really love me? Saglit namang natigilan si Calvin at napatitig sa kanya. Pero di kalaunan, mahina itong natawa at napailing-iling. If you only knew how I'm in love with you. Kahit na nung hindi pa tayo kinakasal, baka hindi ka maniwala sa akin eh. Nang malaman ko na gusto ng mga magulang mo, na ipakasal ka, ako na agad ang nagpresenta kay na mama. Dahil kung kay kuya ka pa mapupunta, alam ko na mas masasaktan ka lang sa kanya. Kung hindi ka masaya sa akin, alam ko na mas hindi ka sasaya sa kanya. Dahil ibang ugaling meron ng kuya ko. You love me? Dati pa? Oo. Kaya siguro, may anak na tayo ngayon. Kung hindi lang pumasok sa eksena si Luna. Napairap na lamang si Vanessa nang marinig naman niya ang pangalang yun. Oh, ang mata Vanessa. Naiinis talaga ako sa babaeng yun eh. Sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, bumabalik sa akin ang lahat ng kagagahang ginawa niya. Kaya nga, she's my ex. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na kinasal na ako sa'yo eh. Binablockmail niya ako using my personal things. Akala niya, sinusunod ko ang lahat ng gusto niyang mangyari. Pero ang hindi niya alam, siya mismong nahuhulog sa sarili niyang mga plano. Akala niya hindi ko alam na ang tunay niyang motibo ay pabagsakin ako at isusunod ka niya. Pero bago pa magawa ni Luna ang bagay na yun, inunahan ko na siya. Medyo natagaling nga lang ako dahil naging komplikado ang lahat para sa akin eh. Hindi na nagsalita si Vanessa. Tiningnan na lamang niya si Calvin at hinayaang magkwento ng magkwento ang lalaki dahil gusto niyang malaman ang lahat. Wala akong balak na saktan ka. Kaya mas pinili kong umiwas at maging malamig ang pakikitungo ko sa'yo habang inaayos ko ang problema kay Luna. Gusto kong paniwalain siya na ayos ang lahat at kakampi niya ako nang sa gano'y makuha ko ang loob niya at mahulog siya sa akin. At hindi naman ako nabigo dahil hulog na hulog nga si Luna sa akin. At ang buong akala niya ay gumagawa ako ng hakbang para makuha ang lahat ng meron ka. At sa bandang huli, makikipaghiwalay ako sa'yo. Naniwala siya na nasa kanyang buong tiwala ko at magtatagumpay siya sa buong plano niya. Pero ang hindi niya alam, magiging kabaliktaran ang kalalabasan ng lahat. Alam ng mga magulang mo ang lahat ng to dahil natakot ako na may mangyaring masama sa'yo, pati na rin sa kanila. Kaya mas minabuti kong ipaalam na sa mga taong nasa paligid natin ang tungkol sa bagay na to. At ang isang bagay pang kinatatakot ko ay ang iwan at hiwalayin mo ako na muntik na ngang mangyari kung hindi ko pa nagawang ipakulong si Luna. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Calvin? Dahil kapag nalaman mo, alam ko na gagawa ka ng paraan para turuan ako. At yun ang ayaw kong mangyari. Ang madamay ka. Kapag nahalata ni Lunang may mali, alam kong gagawa siya ulit ng hakbang para umayon sa kanyang lahat. Parang kinukurot ang puso ni Vanessa kapag naiisip niya kung gaano kahirap para kay Calvin ang mga nangyari sa kanila. Kung gaano nito pinasa ng lahat, maprotektahan lamang siya. Naiisip niya kung nakakatulog pa bang lalaki tuwing gabi sa sobrang pag-aalala nito sa kanya. Kaya ayos lang sa akin yung ginawa mong pamimirata sa mga investors ko. Dahil sa'yo rin naman pupunta ang lahat ng yun eh. Sa'yo nakapangalan ang lahat ng meron ako. Ikaw ang magmamana ng pagmamayari ko. At inihanda ko yun para kung sakaling may hindi magandang mangyari sa akin, at least sigurado akong walang ibang makikinabang ng maiiwan ko, kundi ikaw lang. Kaya pasensya kung nasaktan kita sa paraang hindi ko namamalayan. Pero gusto kong siguraduhin sa'yo na mahal kita at mamahalin kita, lalo na sa mga araw na lumilipas. Hindi na napigilan pa ni Vanessa ang kanyang sarili. Tumayo siya at walang pasabing lumapit kay Calvin para yakapin ng mahigpit ang lalaki. Hindi niya itatangging mahal niya na noon pa man ang lalaki. Pero matapos ang mga ginawa nito para sa kanya, mas lalo lang nahulog ang loob niya rito. At hindi niya na alam kung magagawa pa kaya niyang makaahon mula sa pagmamahal niya rito. Hindi ko alam kung nasabi ko na ba ang bagay na to sa'yo. Pero mahal na mahal din kita, Calv.
ay hindi ko na magawang maisasalita ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sobrang swerte ko na ikaw naging asawa ko. Hindi ko pinagsisisihan ng mga nangyari sa atin. Dahil alam kong mas titibay lang ang pagsasamahan natin. Dahil doon, at ipinapangako ko sa'yo na hinding-hindi kita iiwan. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko sa bawat araw na lilipas. Hindi ako magsisawang mahalin ka araw-araw. Pipiliin kita kahit sa pinakamahirap na pagkakataon. At hindi ako mapapagod na intindihin ka. Kahit na nakakapagod na. At pakiramdam ko'y bibitaw ka na. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin, Calvin. Naramdaman niya ang mga braso ni Calvin na pumulupot din sa kanyang katawan. Ibinao ng lalaking mukha nito sa kanyang balikat at tila ba ramdam na niya ang pagmamahal nito ngayon kumpara noon. Thank you for loving me unconditionally. I will never disappoint you again. But please, don't leave me. Huwag ka nang makipag-annul sa akin. Annulment? May annulment bang magaganap? Parang wala naman akong maalalang may mangyayaring annulment sa ating dalawa Dahil habang buhay na tayong magkasama. Mahinang natawa si Calvin bago siya nito halikan sa mga labi na kinagulat niya. Dahil halos makalimutan niya na kung kailan huling ginawa ni Calvin ang bagay na yun. Wala nga annulment na mangyayari. Pero may mangyayari ngayon. Ha? Ano naman Gagawa tayo ng baby. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng pamilya kasama ka. Ako rin, Calv. Gusto ko nang bumuo ng pamilya na matatawag kong akin. Nagkatitigan silang dalawa bago dahan-dahang magtagpo ang kanilang mga labi. Sa bawat paggalaw ng kanilang mga labi, ramdam na nilang pagmamahal ang bawat isa at labis ang kaligayahan nila dahil sa wakas, magagawa na nilang mga bagay na hindi nila magawa noon. Wala nang limitasyon at wala nang pagpipigil. Napakasayang mabuhay lalo na kung kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo makakaramdam ng kahit na anong pangamba kapag nakikita natin silang masaya at malakas. Pero kung minsan, kailangan din nating magsakripisyo para sa kanilang ikabubuti. Kailangan natin silang masaktan para magawa ang mga bagay na sa tingin natin ay tama at makakatulong sa atin. Sakripisyo at pagtitiis para sa mga mahal natin sa buhay upang mabigyan sila ng buhay na ninanais natin. Pero minsan ang pagsasakripisyo ay nauuwi sa wala kapag hindi natin ito nagawa ng maayos at nabalanse. Kung minsan nadadala rin tayo ng tukso na nauuwi sa pagkakasala. Pero kahit na ganoon, mas piliin nating maging totoo sa ating mga kasintahan. Mas piliing magsabi ng totoo kaysa paniwalain sila sa kasinungalingan. Hindi makakabuti kung patuloy na liliyaban ng kasinungalingan dahil sa dulo, kayo rin ang masasaktan. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat! Kung nakarating po kayo hanggang dulo sa ating video, ibig sabihin, handa na po kayo sa mga susunod pa nating uploads. Subscribe for more videos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat and aming!